So, maglalagay tayo ngayon ng feeds sa feed tray natin. Ang feed tray ay napakahalaga sa pagpapakain ng mga hipon dahil dito sa feed tray na to, dito natin matatansya kung tayo ba ay magbibigay ng marami o hindi. I-drop mo yan dyan. Ayan. Tapos after 10 to 20 minutes, balikan natin. Doon natin malalaman kung gutom ba sila o hindi. Noon, ipapakita ko sa inyo yung lablab na gustong-gusto ng hipon. Ito yung masasabi kong first class na lablab. Ito yung first class na lablab. Okay. Paborito ng hipon yan. Ayan. Tignan natin. Lusong tayo. Okay. Ito. Ayan. Ito ang first class na lablab. Okay. Ang pinaka-tip na ibibigay ko sa inyo para ma-decrease yung cost sa feeds, bago ka maglagay ng hipon, make sure na may mga lablab na yan na makakasapat para sa isang buwan hanggang or 50 days. Yan. So ibig sabihin, sa loob ng 50 days hindi ka magbibigay ng feeds. Aasa sila dyan sa lablab na yan. Yan yung palagi kong sinasabi na kapag ang hipon ay lumaki na ang kinakain ay mga lablab, napakagandang pundasyon para sa paglaki nila. Lalaki sila ng healthy, lalaki sila ng mabigat, alam mo yon. Maganda yung paglaki nila. Then on the 50th day, almost 2 months na yon, doon ka na mag-start magbigay ng feeds. Kasi bakit? Ubus na yung mga lablab na yan. Mauubos na nila yan. Ang mga shrimp feeds, Panami feeds, meron yan tinatawag na pre-starter 1, pre-starter 2, starter, grower, finisher. 'Di ba? Nasa 5 phase, nasa 5 stage ang pagbibigay mo ng feeds. Pero sa totoo lang, sa karanasan ko, sinubukan ko mag pre-starter. Nag-start ako sa pre-starter kasi wala pa ganong lumot yun. Sa karanasan ko, hindi lumaki yung mga hipon na bansot sila. Kaya sabi ko, hindi na mauulit yung pagbibigay ko ng mga pre-starter sa mga hipon. Dapat lalaki sila na ang kinakain nila ay lablab. Ipapakita ko naman sa inyo ngayon yung difference ng lumot sa lablab. Puntahan natin yung lumot. So, ito yung lumot na sinasabi ko. Ayan. Kung mapapansin nyo ang lumot, parang meron siya mga strand, may mga hibla siya, 'di ba? Ayan. Ayan, ang dami. Okay? Yan mga lumot. Gusto rin ng mga hipon ito, kaso sa karanasan namin, pag naglagay ka ng similya ng hipon sa palaisdaan na maraming ganyan na klaseng lumot, yung may mga strand, itong mga parang hibla-hibla na to, hindi lumalaki yung mga hipon. Hindi maganda yung paglaki nila. Saka ang konti nang naha-harvest namin, napakabagal lumaki. Saka konti lang yung nabubuhay. Hindi ko alam kung bakit. Pero kapag naglagay ka ng similya ng hipon sa palaisdaan na puro lablab, tulad ng pinakita ko sa inyo kanina, ang ganda ng laki ng hipon. Ang bilis nila lumaki. At maraming nabubuhay. Base lang yun sa karanasan namin dito. Okay? So, dito sa palaisdaan na to, karaniwan na ang tumutubo dito ay puro lablab. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Yan. Halos whole area lablab ang tumutubo dyan. Ang bilis ng pagtubo nila. Kahit na hindi namin lagyan ng fertilizer, siguro nasa lupa din. Maganda yung kondisyon ng lupa. Kahit nakaka-harvest mo lang, ang ganda ng kondisyon ng lupa. Hindi siya polluted, hindi siya marumi. Pero dito sa kabila, ang tumutubo dito madalas yung lumot na may mga strand, yung may mga hibla na lumot. Napakarami yan. So kapag naglalagay kami ng hipon dito sa
fish pond na to, hindi lumalaki yung hipon. Ngayon, ang nilagay namin dito, bangus. Para ubusin niya lahat ng mga lumot kasi ang bangus malakas kumain niya ng mga lumot. Kaya pinapaubos namin dito. So kapag naubos na yung lumot dito, yung mga lumot na may hibla-hibla. Tsaka for the meantime, ginawa namin itong nursery. So naglagay kami ng 100,000. After 1 month, malalaki na yan, mga ganyan na yan. So yung 50% ililipat namin dito sa kabila. Kasi nasubukan na namin noon. Pag naglilipat kami dito, ang bilis ng laki nila. Ang ganda ng laki nila. Kahit pa sabihin mo may mga lumot dyan na may mga hibla-hibla na lumot, maganda pa rin yung laki nila kapag naglipat kami dito. Pero kapag naglagay kami ng similya ng Baname dito na may mga ganong klaseng lumot, hindi sila lumalaki at konti lang yung nabubuhay. See that? 'Di ba? Ngayon, babalikan na natin yung feed tray na nilagyan natin ng feeds kanina. Oh, ito yung mga tinanim kong malunggay. Yan. Nagtatanim-tanim din ako dito. So, tignan natin. Dito natin malalaman kung marami ba tayong ibibigay na feeds sa kanila or kung gutom na ba sila. Yan. Tignan natin. Ayan. O diba? Nakita nyo? Nandiyan dyan sila. Bago ko pa siya inangat, meron na mga hipon na naglulundagan palayo. Ibig sabihin, gutom na yung mga yan. Okay? So, hindi ka pwede mag-alaga ng hipon na wala kang feed tray. Tandaan nyo yan. Kasi pag wala kang feed tray, hindi mo matatansya kung ilan ang pagkain na ibibigay mo at hindi mo rin malalaman kung sila ba ay gutom o hindi. Kasi may araw na kahit buong maghapon ka na maglagay ng feeds dito sa feed tray na to, walang sumasampa. Bakit? Dahil nagpapalit sila ng balat. Nagpapalit sila ng balat. Then the following day, kapag nakapagpalit na sila ng balat, matigas na yung balat na pumalit, gutom na yung mga yan. Sasampa na sila uli dito. Ayan. So kung nakikita nyo may mga hipon na dyan, ibig sabihin nagugutom na sila. So kapag ikaw ay matagal na nag-aalaga ng hipon, ang 100,000 matatansya mo na yan kung gaano karami ang ibibigay mong pagkain. Dahil mapag-aaralan mo yan tuwing mag-harvest kayo. Kung ilan yung mortality, kung ilan yung, kung nakailang kilo ka, matatansya mo yan sa laki nila, sa dami nila, matatansya mo. Nung bago-bago pa lang ako, meron akong feeding program, 4 na kilo sa umaga, 4 na kilo sa tanghali, 4 na kilo sa hapon, at 4 na kilo sa gabi. So 16 kilos yon isang araw. Hindi pa ako sanay noon, wala pa akong kaalaman gaano. Pero nung natuto na ako, yung 16 kilos na yon na-decrease ko na. So natansya ko na kung ilan yung ibibigay ko. Kung susukatin natin yung binibigay ko for 100,000 pieces na Baname, pumapatak lang siya ng nasa 12 kilos. Ganon. So na-minimize natin yung costing. Lagi niyong tatandaan na walang perfect sa paghihipon. Hindi porkit naglagay ka ng 100,000 pieces, 100,000 pieces na din yung maaani mo. Walang ganon. Sabi ko kanina, nagbibigay lang kami ng feeds kapag nasa ika-8 linggo na ang mga hipon. Malalaki na yung mga yon. Kapag nasa ika-6-7 linggo sila, malalaki na yung mga yon. Mapapansin nyo sa tubig, iba na yung kulay ng tubig, malabo na, medyo dilaw na brown. So ibig sabihin maraming nabuhay, gumagalaw yan sa ilalim, malikot sila sa ilalim. At alam nyo ba na ang hipon, puro kain lang ang ginagawa niyan. Ang tatahaw niyan kumain. Sabi ko sa inyo. Kaya dapat, ang tip ko sa inyo, bago kayo maglagay ng similya, make sure na maraming lablab dyan. Alam nyo ba na ang ulan ay nakakabuti at nakakasama? So, kailan ito nakakasama? Kapag ang ulan ay biglaan, halimbawa sa tag-araw, kapag nagbibigay ka na ng feeds everyday yan,
So, marami kang binibigay ng feeds. Then, syempre yung feeds na yon nagkakaroon ng latak yung palaisdaan natin. Saka yung mga pupo nila. Kapag sa tag-araw, bihira lang yung ulan. Yung biglang umulan, delikado yun para sa mga hipon. Kasi the following day, pwede silang mamatay. Nangyari na sa amin yan. So, kailan nakakabuti ang ulan? Nakakabuti ang ulan kapag tag-ulan. Kasi tuloy-tuloy yung ulan, sanay sila. Napapatabang niya yung tubig. Kumbaga, mas mabilis silang lumaki. Gustong-gusto ng mga hipon kasi may naririnig silang ingay or gusto nila na magalaw yung tubig. Alam niyo yun, yung mga ganun. Nakakabuti yung ulan kapag tag-ulan. Kasi sanay na sila. Regular na umuulan. Pero sa tag-araw, yung biglaang ulan, yun yung nakakasama. Based sa experience namin dito. So, anong nagiging solusyon namin kapag nangyayari yung ganung pagkakataon, yung sa tag-araw biglang umulan at nagpipids na kami? Ang ginagawa naming solution, nagdadagdag kami ng tubig. Ongoing yung pasok ng tubig. Binubuksan namin yung water pump at binubuksan din namin yung paddle wheel. Importante kasi na kapag ganyan, yung ulan ganyan, mahina, dapat nakabukas yung aerator natin, yung paddle wheel. Kung malakas naman ang ulan, yung malalaki yung patak niya, as in yung malakas tuloy-tuloy, kahit wag mo nang buksan yung paddle wheel, after na lang ng ulan. Especially sa madaling araw, yun, kailangan nila ng paddle wheel. Pero yung mga ulan na ganyan lang, yung patak-patak mahina or malakas ng konti dyan, hindi yan maganda para sa kanila. Kaya kailangan nakabukas yung paddle wheel. Kasi parang nabablock niya yung oxygen, yung ganyang klaseng ulan. Kung gagamit kayo ng fertilizer sa fish pond nyo, nire-recommend ko tong Philpos. Ayan, fertilizer 1620. Okay. Sa 4,000 square meter area ng isang palaisdaan namin dito, naglalagay ako ng isang balde nito. Yung balde na, ano ba kalaking balde? Ayun. Ayun, ganun kalaking balde. Sa feeds naman, pwede kang gumamit ng, ito kasi ginagamit ko kung gusto mo makamura. Yan, pangbangus to, Pinoy. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 25% ang crude protein nito. Yun ang una mong titignan, yung crude protein. Pero ito kasi pambangus ito, 650 pesos, 25 kilos. Ito namang ginagamit ko ngayon, itong Tate Milkfish Extra Zinc. Ayan. So makikita natin kung ilan ang crude protein nito. Ayan. Saan ba yun? Ayan. Nasa ano siya. Ayan. Ang crude protein nito nasa 29%. Pwede na yun. Pwede na yung 29%. Kasi kung bibili ka ng tate kung may budget ka, kung bibili ka ng tate for Banamay, hindi ako nagkakamali, nasa 40% yung crude protein niya. Kaya lang, yung presyo doble. Kung mabibili mo ito ng 825 kilos, kung bibili ka ng tate for Banamay, yung panghipon, nasa 1,500 roughly ang presyo niya. Halos kalahati ang presyo. Kung may budget ka ng pang-Banamay. Ako kasi hindi sa nagtitipid, pero ito yung pinaka-technique namin para ma-decrease namin yung costing namin sa feeds. Kasi 'di ba 80% napupunta lang sa 80% ng puhunan mo napupunta lang sa feeds. Pero subok na kasi namin ito na kahit na pang bangus ang ipinapakain namin sa hipon namin, mabilis pa rin sila lumaki. At marami pa rin nabubuhay. Ganun. Parang wala namang pinagkaiba kasi bumili ako dati ng 50 sacks of tate for Banamay. Parang wala namang pinagkaiba, wala namang difference. Siguro dahil dun sa ano talaga, yung pinaka-pundasyon ng pagkain nila, yung lablab.
Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung klase ng lumot na kinakain nila for the first 7 weeks. Yun. Maganda talaga yun kumbaga sa bata, sa baby. 'Di ba? Puro gatas lang yung kinakain niya kaya paglaki niya, ang lakas-lakas niya. Ganun.